Hey mga brods, may reports nga tayo dito po kay JP Eram. Alam din naman natin na ito pong si JP Eram, one of the reliable big man dito sa TNT Tropang 5G. Pero sa nangyayaring performance ng TNT Tropang 5G ngayong season ay parang parang nawawala ng gana. Ito pong sina Coach Chot Reyes at yung TNT management, bakit ganito yung start nila knowing na sila rin naman yung isa sa mga consistent champion sa loob ng 2 years mga kabrods. Kaya nga di bang SMC Group ay todo trade ngayon dahil nga gusto nilang mabura ito pong streak na championship in 2 years ng MVP Group. Kaya ito mga kabrods, ito pong si JP Eram, gagawin nila itong trade asset. Yes mga kabrods, ito pong 6'9 or 6'8 na big man stretch big na may shooting, may laro rin sa ilalim at may perimeter shot. Si Eram okay rin naman kasi itong mga kabrods. Kaso yung consistency at yung kanyang attitude lang ang problema. Yes, emotional player ito pong si Eram. 'Di ba last season kung natatandaan nyo, inaway niya maski coach niya, maski teammates niya mga kabrods. Kaya ito, puro na negative ang nangyayari sa TNT Tropang Giga. Hindi naman natin sinisisi si Eram, pero pwede na itong gawing trade asset habang ito ay mataas-taas pa ang value. Dahil syempre gusto rin ng TNT yung isang valuable na player na wala rin namang attitude. Yes mga brods, dahil ayon din sa mga reports and rumors natin, may gustong kausapin na ito pong TNT Tropang Giga, itong Tropang 5G dito sa SMB. Yes, may gusto kasing kunin ito pong TNT Tropang 5G dito sa koponan na ito. Kaya ito, gagamitin nila si Eram dahil syempre alam din naman nila na pwede ito at ito ka-value rin naman ni Eram ito pong gusto nila sa SMB. Yes mga kabrods, ito pong si JP Eram at matagal-tagal na yan, matitrade yan dahil hindi naman nabago ito sa TNT. Maski nga yung superstar nila na Rane Del Ocampo dati, di ba na trade yun mga kabrods. Kaya ito, pinaka gusto nilang kunin sa SMB ng mga kabrods, ito pong si Mo Tautua. Yes mga brods, biro niyan, Mo Tautua wearing TNT jersey again. Yes, dating player na ito ng TNT mga kabrods ng Talk and Text pa. Yes, nakasabayan na rin ito ng mga ibang veterano sa TNT dahil ito pong si Mo Tautua ay mas nakilala nga dito sa TNT kaysa sa mga ibang kupunan na napuntahan niya. Alam din naman natin na nahawakan na rin ito ni Coach Chot Reyes, ito pong si Mo Tautua. Kaya alam na nila kung paano gamitin ito pong big man, 6'8" big man na ito. Parang Eram lang din naman ito. May shooting, may perimeter, magandang footwork sa ilalim, pero ang pinagkaiba lang nila ay mas matigas nga ito pong si Mo Tautua. At isipin nyo yan na Mo Tautua to TNT at Eram to SMB. Yes mga brods, wala naman ding talo sa trade na ito. Matutulungan ni Eram ang SMB in terms of shooting, defense, offense mga kabrods. Parang Mo Tautua lang din. Ang pinagkaiba lang yung attitude. Yes, medyo emotional talaga yung Eram. Medyo mainit ang ulo nun mga kabrods. Well, ito pong si Tautua, mainit din naman ang ulo nito pero mas matigas nga lang ito sa ilalim. Yes, ikaw ba naman araw-araw mo ka-practicean si Junior Fajardo, hindi ka pa ba maiinis niyan at di ka pa ba mag-i-improve niyan? Kaya ito pong si Mo Tautua ay alam naman natin na maganda at malaki ang mayambag nito sa TNT. Ganyan naman talagang koponan dito sa PBA. Talagang gusto lang din nila mag-explore. Malay nyo, mas fit pala si Eram sa SMB at mas fit pala si Tautua sa TNT Tropang Giga or TNT Tropang 5G. Kaya nga mga kabrods, ito pong trade na ito, wala tong talo. Magandang trade na ito. Win-win situation sa both parties, sa both koponan. Kaya wala tayong masabi kung sino ba ang yamado at sinong dihado dito sa trade na ito. Eram to SMB at Tautua to TNT Tropang 5G. Kaya komento mo na opinion mo dito mga brods at isa natin yan. Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods. Speaking of trades nga ng MVP at SMC, eto mga kabrods alam ko nabalita na rin natin ito pong si Bobby Ray Parks Jr. napaparating na dito sa atin sa Pinas sa PBA. Alam din naman natin ito pong si Bobby Ray ay galing Nagoya Diamond Dolphins, hanggang ngayon nasa Osaka Ibesa siya mga kabrods sa Japan B-League. Pero bago yan ang rights niya at ang huling pinaglaruan niya sa PBA yung TNT Tropang Giga. Yes mga kabrods, taong 2019 to 2020. After neto magkaroon ng issue tapos bigla itong nagkaroon ng good karma
hanggang nakuha siya ng Nagoya Diamond Dolphins. Pero ito, mga kabrods, ito po kasing si Bobby Ray Parks Jr. Alam din naman natin na isa rin ito sa minamata ng TNT Tropang Giga, pati yung Mikey Williams, dahil nga ito pong TNT nanganganib nga ngayong season. Yes, 1-3 nga ang kanilang record ngayon, kaya medyo alanganin yan kahit papaano mga brods, dahil every win counts dito sa ating All Filipino Cup, dahil napaka-importante ng mga panalo ngayon, dahil ito, konting mali mo lang, malalaglag ka na talaga, hindi ka makakapasok ng playoffs round. Kaya ito pong TNT Tropang Giga, gustong-gusto na nalang ibalik din si Parks. Pero syempre, hihintayin din natin ito pong kontrata ni Parks sa Osaka Ivesa. Dahil alam din naman natin na ito pong si Parks gusto na rin bumalik sa Pinas. For good na siya dito. Ayon din sa reports and rumors natin yan na maskig ka na Mr. Homer Saison, Mr. Snow Badwa, na ito pong si Parks ay talagang babalik na ng Pinas mga kabrods. Dahil nandito nga ang kanyang pamilya, kanyang girlfriend. Kaya nga ito, mas maganda kung offeran mo na ito ngayon bago pa bumalik ng TNT. Kaya ito mga kabrods, meron ngang gustong i-offer ito pong Barangay Ginebra San Miguel. Yes, alam ko na balita na rin natin ito dahil ang Ginebra nag-aalangan na rin ngayon. Kaya ito pong si Jamie Malonzo. Yes, ito nga yung isa sa mga inconsistent na forward. Ito pong si Jamie Malonzo mga kabrods. Yes, ito pong 6'7", 6'6" na forward nila na athletic man pero inconsistent naman mga kabrods. Maski sa tres maalat na mga kabrods. Maski sa perimeter maalat na rin. May mga games din na okay rin. Ito pong si Malonzo nagna-knockdown ng tres. Pero mga kabrods, all in all, hindi yun sapat para nga manalo ang Ginebra. Tignan nyo yung standing ngayon ng Ginebra 2-2. 2 wins and 2 losses mga kabrods. So alanganin na naman ang Ginebra ngayon. Kaya kailangan nila yung magbo-boost ng kanilang confidence, magbo-boost ng kanilang opensa sa kanilang team. Kaya ito, gusto nilang kunin ito pong si Bobby Ray Parks Jr. at i-offer ng Ginebra ito pong si Jamie Malonzo. Siguro naman hindi na ito masama para sa TNT dahil may Malonzo na rin sila na pwedeng magamit ng Coach Chot Reyes at pwede pa niyang may improve. While ito pong si Bobby Ray Parks Jr. kasi bago pa ito magpa-drop sa PBA, pinakagusto talaga nito Ginebra ng mga kabrods Madami na tong pinaparinig sa social media na sana ma-draft siya ng Ginebra pero hindi naman siya nakuha ng Ginebra. Kung gugustuhin man siya ng Ginebra, dapat dati pa nakuha ito. Pero ito, hanggang ngayon lumalakas pa rin ito pong si Parks. Tapos ito pong si Jamie Malonzo, bumababa na rin yung laro. Kaya mas gustuhin na ng Ginebra ito pong si Parks kunin kaysa kay Jamie Malonzo na inconsistent na nga ngayon mga kabrods. Kaya ito, win-win situation lang ito mga kabrods. Wala rin ako nakikitang talo dito kahit sabihin nating inconsistency Malonzo. Malonzo, kaya na itong mag-improve pa. Ito, panalong TNT sa edad 28 years old lang si Malonzo mga kabrods, while si Parks nasa 32 na rin mga kabrods ang kanyang taon. Kaya medyo may room for improvement pa talaga ito pong si Malonzo mga kabrods. Kaya ang ganda nga ng trade na ito, win-win situation lang. Prime Parks versus pa-improve pa lang na Jamie Malonzo ang trade na ito mga kabrods. Kaya ikaw mga brods, sa tingin nyo ba, bagay ba ang trade na ito at sino ba ang panalo mga kabrods? Bobby Ray Parks, 6'2", point guard, sharpshooter, maganda ng attitude, consistent na rin sa Japan B-League. Ang rights na sa TNT, 80 trade kay Jamie Malonzo na 6'7" forward naman na umaalat na rin ang laro. Pero may improve pa naman. Kaya komento mo lang ang opinion mo dito mga brods. At iisa-isa natin yan, Parks to Ginebra at Malonzo to TNT Tropang 5G. Salamat po sa panonood mga brods. This is Phil Basketball. Yun lang. I'm out.